Hello Pisces, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo dito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung nakaresonate kayo. Thank you. So, tignan natin kung anong mga messages and energy surrounding Pisces for the week. Current energy ninyo is Three of Cups. Napakaganda. Anong dapat ninyong i-embrace sa ngayon? We have Three of Swords. Ano ang dapat ninyong iwasan? We have the Ten of Wands. Ano yung possible na accomplishment ninyo for the week? We have the Two of Swords. Ano yung blessings ninyo? Opportunities. Napakaganda. Ten of Pentacles. Obstacle ninyo or challenge, we have the Three of Wands. At anong advice ni Spirit? We have the Eight of Swords. Ano yung theme ninyo for the week? We have the Ace of Wands. So, exciting, no? Yung exciting week ito para sa inyo, Pisces. So, napakaganda kasi there could be offers dito, no? Na talagang ma-excite ka. There could be offers coming your way. Tapos, pwedeng related yan sa job, career, diba? An opportunity to travel, baka yung career or trabaho na may offer sa iyo may require you to travel a lot or maaring kaparte diyan ano sa career or sa trabaho na yan ang pagbabiyahe talaga frequently. So good luck sa iyo kasi this is something that you are going to be super excited about kasi baka ito yung passion ninyo. Kung ano man ang opportunity na to, baka ito yung gustong-gusto ninyong gagawin or ginagawa, no? So good luck. So yung current energy ninyo is Three of Cups, which is celebratory energy. This is celebration, this is celebration, this is something na makakapagpasaya talaga sa inyo ng bonggang-bongga. Pwedeng ano to, okasyon, milestone sa buhay. Maaring sa inyo yan or baka kayo ay maiimbitahan na kung sino man, no? So it's either ikaw ang magpapa-party or ikaw ang makiki-party, yung ganon, ano? Maaring may accomplishments ka din dyan or achievements na gusto mong i-celebrate, no? With your friends or with your family. So, congrats. Have fun. Ano ang dapat ninyong embrace sa ngayon? We have the Three of Swords. Ayan. So, Three of Swords is about heartache and heartbreak, no? You were stabbed in the back. Nandito yung nandito yung, ang tawag dito, yung swords, no? So, maaring ang naging sitwasyon ninyo dito, kasi tapos na to this happened already in the past. Maaring naloko kayo dito, na-traitor kayo rito, na-cheat kayo, something like that, no? So, depende sa inyong sitwasyon. But, ang kailangan siguro ninyo rito i-embrace sa ngayon is acceptance. Kasi, patuloy, kasi tapos na to, matagal na to, pero yung sword nandiyan pa rin sa likod ni Panda. So, maaari na hanggang ngayon hindi pa rin ninyo na-overcome ang sakit na ito, hindi pa kayo nag-heal, wala pa kayo doon sa healing process. At kasi wala pa kayong acceptance, patuloy pa rin siguro kayong umiiyak, mayroong mga umuulan-ulan pa rin dito, and that represents tears, no? Maaaring kayo ay umiiyak pa rin, maaaring kayo ay naaano pa rin, no? Masama pa rin ang loob mo, kaya paminsan-minsan na umiiyak pa rin kayo. So, what to embrace now is siguro matuto na kayong magpatawad. Kasi kapag nagpapatawad tayo, 'di ba? Hindi naman natin ginagawa 'yun para sa kanila. Hindi natin ginagawa 'yun para sa mga taong nakasakit ng ating damdamin, but we are doing it for ourselves, na magpapatawad tayo even if they are not asking for forgiveness, kahit hindi natin sila nakakausap. Yung sa loob lang natin, tanggapin na natin kung ano ang nangyari. At dahil lahat naman ng pangyayari, lahat ng events sa buhay natin ay may dahilan yan. That there is a good purpose, no? Sa kabila ng mga hindi masyadong paborableng pangyayari, there is a good purpose, no? Behind that. Kaya siguro it's about time na for you to embrace
acceptance and forgiveness para na matanggalan na kayo ng bubog sa dibdib, matanggal na yung resentments ninyo, mawala na yung bigat sa inyong kalooban, para mabubunutan na kayo ng tinik. So, true enough, hindi yun madaling gawin. It's not easy. It's easy said and done talaga, di ba? Pero mapag-aaralan natin yon in order for us to move forward in our life, in order for us to move on with our lives, wag na natin pahirapan ang sarili natin. So, pag-aralan natin at tanggapin, no, ang naging sitwasyon, no? At pag-aralin nating magpatawad na para nang sa gayon makaano ka na, makatalingkas ka na sa bigat na nararamdaman ninyo. Kasi mas magiging, alam mo yun, yung parang mas magiging kawawa lang ikaw, 'di ba, na nasaktan ka na nga, 'di ba, ng kung sino man, pinahirapan ka na, pinahirapan ang iyong kalooban ng kung sino man. Tapos when you keep on harboring that pain, that resentment, so parang in a way mas pinapahirapan mo ang sarili mo with that. Kaya ngayon, no, kung wala pa kayo doon sa sitwasyon na handa na kayong magpatawad, handa na kayong mag-heal, 'di ba? Sana mapag-aralan ninyo. Sana matutunan na ninyong tanggapin ang sitwasyon para na makapagsimula na kayo ng bagong buhay o na clean slate na hindi na kayo naaapektuhan pa, no, ng kung ano man ang nangyari sa nakaraan. Okay? So, what to avoid, anong dapat ninyong iwasan, 'di ba? Si Ten of Wands is this is burden, no? This is burden. This is a it could be emotional burden since meron tayong Three of Swords. So, maaaring bigat na bigat talaga yung inyong kalooban na related dito sa Three of Swords, kung ano man itong pangyayaring ito sa buhay ninyo. Pwede rin na trabaho, overwhelming work. Baka sobra-sobra na kayong pagod sa trabaho, working long hours, working overtime all the time. Wala na kayong time sa sarili ninyo, sa pamilya ninyo, yung ganon. Or this could be obligation, responsibility sa pamilya, no? Nahirap na kayo. Maring lahat, 'di ba, nasa balikat ninyo. So, it could be any kind of burden, no, na talaga nagpapahirap sa inyo. So, 10 represents ending and beginning, 'di ba? Maaari na gusto mo nang tapusin ito, yung bigat na ito, yung hirap na to na nararanasan ninyo. Maybe you have that in your heart and in your mind na gusto ko nang ma-release ang sarili ko from this burden. Pero, ang dapat ninyong iwasan dito is yung mag-procrastinate kayo. Kasi maaari na sa loob ninyo, sa isip ninyo, gustong-gusto nyo nang baguhin ang sarili mo for the better. Gusto mo nang makaahon sa pagod, sa hirap, sa sakripisyo, at lahat-lahat ng kung ano man na nagpapabigat sa inyo. Pero maaari din na natatakot kayong gawin yun. Maaari din na nag-hold back kayong gawin yon kasi for whatever reason, baka kayo natatakot, baka kayo ay nagdadalawang isip, or kung ano pa man ang rason na nag-hold back kayo from doing so. Okay? So, yun ang kailangan ninyong iwasan, no? Para tuluyan na kayong makaalis sa bigat na ito, na sitwasyon na ito. Kailangan na iwasan ninyo ang pagdadalawang isip. Iwasan ninyo ang takot. Alisin nyo na yung takot para wala na kayong maging sagabal rito. Okay? So, ano yung accomplishment ninyo sa ngayon? Two of Swords, you know? So, Two of Swords is about indecision. Meron kayo ritong hindi nadip na pag-iisipan. Meron kayong hindi na pagdedesisyonan. Because maybe gusto mo pa itong aralin, gusto mo pang maghintay ng divine timing, yung mga ganun ba, no? So, hindi pa kayo handang magdesisyon, no? Ito yun, si Two of Swords. But, since nandito siya sa accomplishment energy, maaaring ma-overcome mo ito. Maaaring sa ngayon, baka matitinawan na din ang isip mo, maaaring ma-feel mo na ready ka nang magdesisyon, maaaring madiskubre mo na, 'di ba? Kung ano yung gusto mong gawin, no? Kung anong gusto mong maging desisyon. Maybe you will be ready enough ngayon to say something, no? Kung ano ang inyong decision na about this
thing na dapat ninyong pagdesisyonan. So, yung blessings and opportunities ninyo, which is really awesome, is 10 of Pentacles because this is financial gain. This is wealth, this is financial gain, this is financial future, financial security and stability na i-build ninyo or maaaring nasimulan nyo ng i-build ito. At ngayon talagang sagana na kayo sa pera, prosperous na kayo, abundant na kayo, patuloy na siguro ang pag-roll ng pera ninyo, maaring marami nang pumapasok na pera dito, and then siguro masaya, masaya kayo, masaya ang pamilya because maaring napoprovide mo na din yung kung anong kailangan nila, maaaring nabibigay mo na din kung ano yung mga kailangan nila. Diba? So, good luck sa iyo talaga. So, ano yung obstacle ninyo? We have 3 of Wands. Ayan. So, 3 of Wands is good fortune energy ito eh. This is also travel. This is also expansion. Pero nasa obstacle energy siya. Nasa challenge energy siya. So, maaari na ang iba sa inyo rito, siguro, magkakaroon ng challenge dito sa inyo kasi baka magkakaroon ng mga delays, yung mga gusto ninyong mangyari, yung mga expansion, kunyari na gusto ninyong i-implement, 'di ba? Kung ano man yung mga plano ninyo, maaaring magkaroon ng delay. So instead na parang maging smooth sailing ang lahat, maaaring magkaroon ng konting aberya, pwedeng ganon. So, yung advice sa inyo ng spirit? We have the 8 of Swords. Ayan. So, si 8 of Swords, ito negative thinking, di ba? Negative thinking, negative thoughts, feelings, emotions, maaaring meron din kayong fear dito, maaaring natatakot ang iba sa inyo, maaaring ang iba sa inyo rito is self-sabotaging, you're getting in your own way, kumbaga ikaw lang din yung kumukontra sa sarili mo, ikaw lang din yung kumukontra sa sarili mong plano, ikaw lang din yung nagsasabotage ng sarili mong idea, yun, at since what you keep in mind dito is you are going to attract negative situations, negative things, if this is what you are going to dwell on na kind of energy. Kaya sana'y balik na rin ninyo ito. Kasi sayang ng mga opportunity, sayang ng mga possibilities na maaring kumakatok sa buhay ninyo right now, or this week, if you are just going to sabotage yourself. So, sayang ng mga ideya ninyo, 'di ba? Kung kukontrahin nyo lang din. So, sana wag na ninyong pakinggan, yung mga taong siguro, merong mga nagsusulsul sa'yo, merong mga nagdi-discourage sa'yo. Wag mong pakinggan ang mga yon kasi baka yun ang nakakapagpa-negative ng inyong isipan. Kasi mas naniniwala kayo sa sinasabi nila rather than you are believing in your capabilities. Okay? Kaya yun ang dapat ninyong subukang gawin, Pisces. Okay? Overcome this, this negativity. Don't listen to other people. Instead, listen to yourself. Listen to your heart. Listen to your intuition. So, tignan natin kung ano yung inyong final message. Alright? Ay, naku, nasira. Pasensya na. Ang bigat kasi ng deck na ito. Ayan. So, final message ninyo is trust your intuition. Ayan, kakasabi ko lang, diba? Mas magtiwala kayo sa inyong intuition rather than sa mga sinasabi ng mga tao sa paligid ninyo. Kasi yung intuition ninyo, that is divine guidance. Okay? Mensahe yan galing sa inyong galing sa divine. Kaya, mas itong paniwalaan ninyo rather than yung mga sulsul sa inyo na kung sino-sino. Okay? So, good luck sa'yo. Thank you for watching. Love and light. Namaste.